Astig dito sa TV5. Summertime, ano? Oo, init. Fun time, siyempre. Ayan, pag ganito kainit yung araw, wala nang mapuntahan pa ang tao, kundi ang tubig. Correct. Pero hindi basta-basta tubig. Oh. Yung gustong pasalan ng mga kapatid natin na sports-minded, siyempre hahanap sila ng lugar na tulad nito, may wave machine na pwede mag-surf, mag-kayaking, gano'n, di ba? Ano, dito ka talaga matututo. Pero sabi mo nga, yung mga sports-minded na, green-minded pa, meaning nature lover, ha? Yan. Meron akong sport na talagang angkop na angkop sa inyo. Yan ang whitewater rafting kung saan wala ka nang aasahang pang tutulak ng iyong rubber raft o hindi ang malakas at malikot na agos ng tubig. Was the real time that we started the rafting period. It was an idea with my father that why not try to put some crafts inside the river while we don't see it in the Philippines. Yung sasakyan namin yung trunk ng banana or yung bamboo hanggang sa napag-isipan namin na yung inflatable boat pero wala sa isip naman na yun na pala yung whitewater rafting. My father was named in Cagayan de Oro the Philippine father of whitewater rafting. Hindi ko akalain na yung whitewater rafting dito pala mag-umpisa sa akin. Hindi ko rin alam na sisikat to hanggang yung mga celebrities sumakay na. Promote lang siya through word of mouth. Nag-umpisa talaga kami sa wala. Wala kaming equipment. Yung ginagamit na helmet namin is constructed helmet. Yung mga life jacket namin is yung life jacket ng barko. Gano'ng kalaki yung boat para sa ganito na rapids, hindi namin alam. Libangan noon na yung isa na itong sumisikat na sport sa Pilipinas. At tulad ng pag-angat ng sport na ito, gayon din ang buhay ng mag-ama. Nagbebenta lang ng mga banana queue, tapos mga pagkain sa estudyante kasi we are selling near the school. Pag nagra-rafting kami noon, bibili lang kami ng sardines. Si Kimboy was trained, lalo na before sa mountaineering, sinama ko na sa 4-year-old pa siya. Sa mountaineering talaga na-experience namin yung sa outdoor. So I usually go with my dad to the mountains, aakyat lang. Habang lumalakad kami sa bundok, hindi ko siya pinapatulog. Every Sunday, we usually go to the rivers, try to swim. Pumasok na itong whitewater rafting, lagi ko siyang sinama. Then, by instinct, unti-unti niyang natutuhan. Natakot din kasi it was my first time. I'm already afraid to hit the rock considering that I'm only wearing a life jacket. Pero, amado man sa umpisa, hindi ito naging hadlang para makuha nila ang inaasam na tagumpay. The first competition that we entered was in 2003. That was the Philippine National Whitewater Rafting Challenge. We've already won first place champion. Sumali din kami sa Whitewater World Rafting Championship sa Korea noong 2007. Then by 2008, sumama din sa China, sa Guangzhou. Sa 27 na team, ang Pilipinas naka-21. Sa first time na pagsali. Pero usually, basta first time na naka-last. Pero ang Pilipinas hindi siya naging pinaka-last.
Kailangan may lakas, kailangan matatag ang resistensya para magtagumpay sa sport na ito. Every competition have a dry run for 1 day and for 1 trip only. So we really have to consider where are the sites that we are going. Usually, it's time trial. Magsasagwan lang hanggang matapos. Pag nasa rapids kami or we are in a critical situation, yung nangyayari doon, we really have to strive forward. Full adrenaline yan eh. Yung gagawin namin, minsan hindi na kami nagkakaintindihan, basta sagwan lang ng sagwan. Once we rest, that is easy forward. There are some obstacles that we encounter in competition, especially those mid gates, the one we enter at the back. If we hit those gates, those are the penalties of +5 seconds. If we miss the gate, it's a +1 minute. Sa competition, it's only around 4 to 5 kilometer route. That's the normal run for international. Delikado lang once you are left behind kasi hindi mo alam yung nasaan yung normal road. You really need to go fast. Cuts and juices are like normal for the competition type. You might hit somebody's hands using your paddle. Isa sa pinakamapanganib na sport ang whitewater rafting sa mundo. Nakambal nito'y panganib, kaya't iba yung pag-iingat ang kailangan sa rumaragas ng tubig. Normally, we just go rafting every day. We usually have commercial trips every day. So that is already considered as our training. We usually have 3 hours for the normal run. It depends on the water level. Naabot yan sila ng 60 to 70 runs. Yung 5 to 20 runs, parang familiarization tour yun. Sama-sama ka lang hanggang sa makita yung interest mo. Pag nasa rapids na, especially when the water comes in, that's the right time to paddle. Pero pag nasa area yung raft mo, hindi ka magsasagwan yan. Yung equipment naman na ginagamit is, pinaka-importante doon, isang life jacket. Yun naman paggamit ng paddle, dapat lahat ng blade nakalublog talaga sa tubig, hindi lang yung half. Usually, ang size na boat na ginagamit is 5 feet by 12 feet to 14 feet. May 3 thwart. Ang ibig sabihin ng thwart, parang 3 division na yun pa rin ang inuupuan ng mga nagra-rafting. Malaki ang potensyal ng Pinoy sa sport na ito para maghari. Pero sa ngayon, ito muna ang mahalaga sa ating kampiyon. To make my father proud, that would be my greatest achievement. Kahit hard foul, okay lang. Kasi sa international, sanay ka ng ganun mga laro eh. Yung maging kalaban ka talaga lahat. Yes! Kita nyo? Hindi lang boys ang astig pagdating sa basketball. Pati mga girls ngayon, kinakatakutan na rin. Katulad na lang ni George Ann Wells ng West Virginia University, ang kauna-unahang babaeng Amerikano na nakadunk sa isang official NCAA game gamit ang isang official-sized ball. Nangyari ito noong December 21, 1984 habang kalaban nila ang University of Charleston sa West Virginia. Alam niyo ba na dahil sa ginawang pagdunk ni George Ann ay pinarangalan siya ng NCAA sa isang luncheon sa New York? Yan ang astig.